Romans 6 verse 15 to 23. Ayan, ating pong babasahin. Ano. Ayan. Ang sabi po dito sa Romans 6 verse 15 to 23. Ngayon, malaya na ba tayong magkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o sa pagsunod ng Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong mga dating alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo ng kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah, Lord, amang banal na sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, O God, Ama, sa oras nito, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Ama, na muli mo po akong ginamit, Lord, sa mga oras nito, Lord, na magbahagi ng mga salita, Ama. Isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon ko, na magamit mo po ako, Ama, at matrain mo rin po ako, Ama, habang ako'y nandirito po sa malayong ito, Lord. At alam ko na darating ang panahon na magagamit mo po ako, Lord, na sa physical, Panginoon ko. At nawa, Lord, ay sa mga oras nito, Lord, patuloy kang mangusap sa amin sa pamagitan po ng aking labi, Lord. At nawa, Panginoon, inanyayahan ko po amang yung banal na Espiritu, Lord, na siyang patuloy na magpapaunawa sa amin, Panginoon, sa kung ano po yung dais mong iparating sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito, Lord. Ama ko, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maihayag, Lord, sa pamagitan ng aking buhay, Lord. Kaya, Panginoon, ikaw na ang siyang patuloy na makita at huwag po ang aking kamalian, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy, Ama ko, na mangunguna sa mga oras na ito, O Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon ko, na muli mo po kaming inanyayahan, O Diyos, sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa katagumpayan rin po ng gawaing ito, Panginoon ko, sapagkat, Ama, ay narito ka po, Ama, sa aming kalagitnaan. Kahit 3 lang po kami, Lord, alam ko po, Panginoon ko, nakasama ka rin po namin sa mga oras nito, Lord. Sapagkat, Ama, ito'y gawain mo po, Panginoon, at hindi po namin ito gawain, Lord, kundi sa iyo to, Lord, at nais mo lamang, Ama, na i-feed kami palagi, Panginoon, sa iyong mga salita, Ama. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po, sa kabutihan mo. Maraming salamat po, O Diyos, in Jesus Christ mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ating pong paksa, na pag-uusapan ngayon is patungkol po sa slaves of righteousness. Ayan, mga alipin ng katwiran. Tumutukoy ito sa pagiging alipin ng katwiran o katotohanan na mula sa Diyos. Ito yung mga tao na nasa pamamahala ng kadiliman sa mundong ito. Na alam naman natin na tayo yung mga alipin ng kasalanan before na ginagawa natin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At alam naman natin na ngayon na kapag ang mga tao ay
nagpapaalipin sa kasalanan ay patay sa paningin ng Diyos dahil sa ating mga pagsuway sa Diyos at ating pong babasahin sa mga Efeso, Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip kaya't sa ating likas Hallelujah, Lord. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Amen. Kaya nga, tayo'y mga alipin ng dyablo na umiiral dito sa mundong ito. At alam naman natin na kamatayan ang dulot nito. Pero ngayon, tayo'y alipin na ng katwiran ng Diyos at tayo'y nasa kamay na ng Diyos. At alam naman natin na kapag tayo'y nagpapaalipin sa Diyos ay wala nang makakaagaw pa sa atin sa kamay ng Diyos. Ayan, at ngayon ay tayo'y tinawag na ng Diyos na malaya sa kasalanan o sa pagkaalipin ng kasalanan sa mundong ito. So we are new, no? Bago na tayo at tayo ay bago na at wala na tayo sa old self natin. Wala na tayo sa dating tayo. Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus, sapagkat dito po makikita rin po natin babasahin lang natin dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakikipag-isa ka na kay Kristo Jesus, kapag nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ayan, kaya wala na tayo sa dating tayo. Kaya tayo'y alipin na ng katwiran. Tinawag na tayong alipin ng katwiran. Amen? At ayan. Sabi po sa Roma chapter 6 verse 15, mga alipin ng katwiran ngayon, malaya na ba tayo magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Ayan. Ang dito, under by the grace, not the law. Ayan. Tayo po ay makikita natin dito na kung paanong sinagot ng maayos ni Pablo ang katanungan ng mga tao sa kanya patungkol sa kautusan at sa kagandahang loob ng Diyos. At ito'y sinagot naman ng maayos ni Apostle Paul na hindi. So ibig sabihin na wala tayo sa ilalim ng kautusan and we are no longer to commit sin. Dahil tayo ngayon ay nasa under na ng grace ng Diyos, wala na sa atin ang paggawa ng mga kasalanan or pagkakasala. Wala na tayo sa kamay ng kasalanan. Ayan. At hindi rin ibig sabihin na tayo'y malaya na sa kautusan, ay malaya na rin tayo gumawa ng kasalanan, kundi tayo'y malaya na sa paggawa ng mabuti sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ayan. At darako na naman po tayo sa Roma 6 verse 16. Sabi po sa Roma 6 verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos hahantong sa pagiging matuwid. Ayan, we are slaves to whom we obey. Malinaw naman dito na naging alipin tayo sa kung sino yung sinusunod natin or sa kung ano yung sinusunod natin.
ay tayo'y nagiging alipin nito. O kung sino ang ating nagiging master, maari kung ang ating sinusunod ay ang nasa maaari kung ang ating sinusunod ay ang nasa ng ating mga laman. Which is ito'y hahantong sa ating kamatayan. Kapag kung sinusunod natin ay ang nasa ng ating mga laman, hahantong po tayo sa kamatayan. So ano-ano ba itong nasa ng laman na siyang magdadala sa atin sa kamatayan? Ayan. At maaari basahin po natin sa Galatia. Ayan. Sa Galatia 5 verse 19 to 21, hindi hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya ang mga tao na sumusunod sa nasa ng laman ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. At alam naman natin kung ang ating ginagawang master ay ang Diyos at siya ang sinusunod natin, ay magmamana tayo ng kaharian ng Diyos. So kailangan natin siyasatin ng ating mga sarili kung sino nga ba ang ating sinusunod at kung ano nga ba ang ating sinusunod ngayon or nagiging master. Kaya tingnan natin kung talagang saan ba tayo nakasunod ngayon, sa sarili na lang ba natin or ang Diyos. Kaya mahalaga magpapasiyasat tayo sa ating Panginoon. Ipasisiyasat natin yung kaisipan natin, yung puso natin sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya yung nakakaalam kung tama pa ba yung ating mga ginagawa. Amen. Ngayon po darako na po tayo sa Roma 6 verse 17 to 18. Ayan. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Amen? Ayan. We were once slave of sin, but now we are slaves of righteousness. Ayan. Tunay nga na tayo'y mga alipin na ng kasalanan before na umiiral sa mundong ito, na which is walang pagkakakilanlan sa kung ano ang tama at mali. But now, I praise God and I thank God na tayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran ng Diyos at hindi na ng kasalanan. At ngayon, buong puso tayong sumusunod sa katotohanan. At alam naman natin kung ano ang buhay natin dati na alam naman natin kung ano yung buhay natin dati. Kaya huwag tayo magpapailalim pa sa kasalanan because we are not anymore slaves of sin, but we are the slaves of righteousness. Kaya yung alam naman natin yung mga yung pagiging natin pagkalipin natin ng kasalanan before na talagang hindi natin alam kung ano yung tama. Kumbaga, ito okay lang, tama naman 'to kahit na alam natin na mali, lalo na yung mga panunood natin ng mga mga bastos, ayan, ganyan. Pero dahil nga tayo noon is okay lang sa atin yung mga gano'ng bagay, ay tama para sa atin. Pero sa paningin ng ating Panginoong Diyos, napakalaking kasalanan pala yung mga ginagawa natin. Kaya wag na tayo magpaalipin pa sa mga ganong ginagawa natin before. So
tayo'y mga bago na at tayo'y ano na, alipin na ng katwiran ng ating Panginoon. Ayan at, huwag, ang maging application lang po natin dito, huwag po natin ano, na balikan pa yung dati nating pamumuhay. Talikuran na natin ano, yung mga bagay na yun. Kumbaga isang alaala na lang sa atin yung mga bagay na yun na mga ginagawa natin. At, ayun tayo'y, lumakad 'no, ayon sa kalooban ng Diyos at, lakaran natin kung ano yung katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ayan at, darako po tayo sa Roma 6 verse 19. Ang sabi po dito, ayan, "Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin." Amen. Ngayon po ay, from sin to holiness. Ayan. Alam naman natin na tayo'y galing sa karumihan at kasamaan na umiiral sa mundong ito, na siyang nagpapahamak sa ating kaluluwa. Kaya kung tayo'y lumalakad pa sa takbo ng mundong ito, wag na nating hahayaan na tayo'y mananatili sa paggawa ng kasalanan, kundi lakaran natin ang kalinisan at isuko natin ang ating sarili sa Diyos bilang alipin ng katwiran para sa banal na layunin ng Diyos sa atin na tayo'y magpapasakop sa Kanya. Ano, kaya dahil po, no, dahil tayo'y makasalanan noon, ano, dahil tayo mga makasalanan noon, ay ngayon po magpasakop na po tayo sa kabanalan ano na yung layunin ng ating Panginoong Diyos na tayo'y magpakabanal ano na lakaran natin yung nais niya, yung malinis na pamumuhay at ayan, wag na po tayo doon sa mga bagay na yun na dating marumi, mga dating basahan, ayan, sa paningin ng ating Panginoon. Kaya tayo'y bago na at tayo'y lumakad po ayon sa kalooban ng ating Panginoon na may kabanalan. Ayan, at darako naman po tayo sa Roma 6 verse 20 to 23. Ayan, ito po yung ano natin. And nung sabi po sa Roma 6 verse 20 to 23, "Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Amen. And the wages of sin versus the gift of God. Ayan, at dito po tayo sa the wages of sin. Ayan. Ano nga ba ang kabayaran ng kasalanan? Alam naman natin ang kabayaran talaga ng kasalanan. Kasalanan ay ang kamatayan. Ayan. Sa ating pong ano, ang bunga ng kasalanan ay alam naman natin ano na talagang kamatayan po ang maging bunga po ng kasalanan. At ang mga makakaranas po nito ano ay yung mga tao na namumuhay pa ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ito po ang sabi ano dito sa Roma 6 verse 23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Kaya ito nga yung ano natin 'no, na kapagka dito tayo nanatili sa kasalanan ano at nilalakaran pa rin natin yung kasalanan, ang kahantungan po natin ano ay kamatayan po talaga. Alam naman natin ano na sa sa alam naman natin kung ano yung mangyayari sa atin pagdating ng panahon ng judgment ng ating Panginoong Diyos.
Alam natin na tayo itatapon sa naglalagablab na apoy na walang hanggan o um, walang katapusang kaparusahan sa mga taong ayaw sumunod, sa mga taong namumuhay pa ayon sa kanilang nasa, namumuhay pa sa mga kasamaan na umiiral dito sa mundong ito. At mga tao dun, nagngangalit yung mga ngipin, mararanasan nila yung sobrang hirap, yung sobrang kung gaano kahirap dito sa mundong ito, mas lalo pa ang kahinatnan sa mga tao na lumalakad pa sa kasamaan. Kaya napakahalaga na huwag na tayong mamuhay pa sa kasalanan sapagkat alam na natin kung ano ang kahantungan natin pagdating ng panahon. Ayan, at darako po tayo sa next, the gift of life. Ayan. The gift of God is eternal life. Ayan. Sabi po dito the gift of God, hallelujah. Alam naman natin na tayo'y pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan at maging alipin na ng banal na Diyos at tayo'y nagtamo ng isang buhay na banal. At tayo'y nagtamo ng isang buhay na banal. Ayan. So ano nga ba ang gift ng Diyos sa mga namumuhay ng may kabanalan? Ito ay ang buhay na walang hanggan at ito ay walang bayad na ating tinanggap dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ayan, sabi po itong gift ng ating Panginoong Diyos binigay niya sa atin sa mga taong namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sila yung mga taong tumalikod sa mga kasalanan at nagpapaalipin sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi na sila namumuhay ayon sa kilusan ng mundong ito, kundi namumuhay na sila ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mababasa natin dito sa Roma 22 to 23 na makikita natin dito. Ngunit ngayon na kayo ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya talaga ito yung mga matatamo na mga tao na lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At alam naman natin na kung ano yung katotohanan at praise God kasi alam ko ng bawat isa sa atin ay talagang kinamumuhian yung kasalanan na dati nating ginagawa at alam naman natin at alam ko ng bawat isa sa atin talagang andun po yung pagnanasa natin na maabot natin or natin yung gift ni Lord sa atin na makamtan natin ito hanggang sa huli kahit ano man yung mangyayari sa mundong ito basta patuloy po tayo na nalakaran yung kalooban ng ating Panginoon kasi alam naman natin sapagkat sa pagdating ng panahon marami po talagang mananampalataya natatalikod sa Kanya. Kaya nawa hindi po tayo isa doon at patuloy lang po natin kamtin yung gift of life na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon which is the eternal life. Yung na mahabang buhay na ipagkakaloob niya sa atin sa mga tao na namumuhay ayon sa kanyang kalooban na namumuhay ayon sa kanyang katwiran. Amen at maraming salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon na may hayag ang salita ng
sa mga oras nito at maraming salamat po, O Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At ayan, isa pong ang ating application po. Hallelujah, Lord. Ayan ang ating application po, kaya siyasatin natin ang ating sarili kung sino ang ating sinusunod. Patuloy tayo magpapasaya sa ating Panginoon at huwag na tayong gumawa pa ng kasalanan at tayo lumayo na sa takbo ng mundong ito at tatalikuran natin ang dati nating pamumuhay. At yun, lakaran din natin yung katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon at huwag na tayo magpapadaya pa sa panlilinglang ng dyablo dito sa mundong ito at patuloy po tayo magpasakop sa katwiran na ayon sa kalooban ng ating Panginoon at isuko natin sa Diyos ang lahat-lahat at tanggapin na natin yung mga pagpapala na kaloob ng ating Panginoong Diyos na ang buhay na walang hanggan na siyang nais niya makamtan ng bawat isa sa atin. Ayan, at ating po conclusion dito po sa Roma 3. Ayan. Dito po sa Roma 3 verse 21 to 26. Ngunit ngayoy, nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito hindi sa pamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatutuo tungkol dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuturing na matuwid sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita na ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon.